So what is up guys, for today's video ay ating tatakayin kung ano nga bang pinagbago ng Ninja Van app ngayong 2025. At kamusta ang lahat, at ngayon nga ay nakabalik na naman tayo muli ang inyong kalan PH. At pasensya na nga pala sa hindi tayo nakapag-upload ng ilang months dahil nga ay may dumating na problema at kailangan nating ayusin. At ngayon I'm glad na nakabalik na ako sa Ninja Van. At ngayong araw nga ay pag-usapan natin ang tungkol sa Ninja Van app na nagbago na ngayong 2025. At kung paano ito gagamitin kumpara noon at saka ngayon. At huwag na nating patagalin at diretso na tayo agad sa ating Ninja app. At dito kadalasan ginagamit ko ay ang scanner ng Ninja Van app dahil para hindi ako magkamali kung sino ba dapat talaga ang aking isa-success. At sa update ng 2025 na apps ng Ninja Van ay kailangan talagang i-message mo bago mo ito ma-deliver at gagamitan mo ng screenshot ang message at saka kulags mo. Bakit nga ba natin kailangan i-screenshot ang message at saka kulags? Dahil ito ay magagamit natin bilang proof sa pag-success ng parcel. Ang sa kulags naman kung pag-usapan ay success, ma-connected man ito o hindi ay okay lang. Importante may proof tayong magagamit sa pag-success ng parcel ni consignee. At ito na nga yung sinasabi kong update ng app ngayon dahil nga dati ay pwedeng isang picture lang ay ma-success mo na ang parcel ni consignee. Pero ngayon kailangan ng kulags, message at saka proof of delivery na kung saan na-deliver mo sa kanya. At paalala, kailangan po talaga natin na malinaw ang kuha ng litrato at kita ang waybill na at mga number na nakalagay sa parcel at saka kita ang half body ng consignee na pagpapatunay na nakuha na niya yung parcel. At mahigpit din ay pinagbabawal na gawin mong proof ang ID ng consignee or mukha ng consignee kasi bawal na yan ngayon. Hindi na pwedeng gamiting proof of delivery. At dito naman may pwede tayong choice na iba na kung hindi consignee ang kumuha kagaya ng pamilya niya, kaibigan, o katrabaho. May choices tayo dito na kung saan pasisignature natin yung kumuha ng parcel niya or nagbayad. At dito sa kanilang bagong apps ay may built-in camera na ito na kung saan mag-actual POD ka ng mga parcel. At hindi mo na kailangan mag-download ng other apps para magamit sa pag-POD. Hindi kagaya ng dati na kailangan mo talaga mag-download ng GPS camera na para makita kung saan banda ka nag-success ng parcel at makita kung ilang layo at oras ng una mong sinakses na parcel. And pumunta naman tayo sa isang apps na kailangan mo talaga na meron ka nito. Kasi nga ito yung partner ng Ninja Driver. Kahit anong apps basta may ano lang siya. May anong tawag nito? GPS at mapa kung saan ka nag-deliver is makikita doon. At pag-usapan naman natin kung paano mag-cancel at mag-risked ng parcel sa makabagong apps. Ano-ano nga ba ang tamang gawin para ma-fill ang parcel? At ganito kasi palagi ang senaryo na kadalasan nangyayari na may parcel na pinakancel ni consignee at wala siya sa personal at nagkausap kayo via call at gusto mo naman hingan ng mensahe mula sa kanila na pinakancel yung parcel nila at wala naman silang pang-text. Ganito lang ang gagawin mo. Una, ang gagawin mo ay screenshot mo na nagkausap kayo sa cellphone. At paalala, kailangan makita dito ang minutes or seconds na nagkausap kayo through call. At next step natin, i-message natin sa kanya pabalik ang kung anong reason kung ba't niya pinakancel or pinarisked ang parcel. At kailangan mo rin isend yung message na mula sa system na kung anong reason sa consignee. At para masama ito sa screenshot ng message at saka reason ng consignee at bilang proof. At yan lang muna ngayon guys. Sana may natutunan kayo sa ating video for today. Maraming salamat po sa inyong panonood. At kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel at saka sa video ito, pa-subscribe naman at pa-like, share, and comment.